Magandang gabi po sa lahat ng nakikinig sa Pinoy Creepypasta. Tawagin niyo na lang po akong David. Gusto ko pong makilala niyo ang lolo kong si Lolo Mario. Kapatid po siya ng tatay ko. Pero matagal na pong sumakabilang buhay ang tunay kong lolo. Kaya si Lolo Mario na tiyuhin ng tatay ko ang naging malapit sa amin at nakasama namin ng matagal. Dito po kami ngayon nakatira sa Fairview. Nakapisan siya sa amin dahil hindi naman siya nagkaroon ng sariling pamilya. Sa aming magkakapatid, ako yung pinakamalapit kay Lolo Mario. Kung tawagin ko siya ay Lolo Mars. Pinaiksi ko lang yung maiksi na niyang pangalan na Mario. Madalas kaming magkwentuhan habang nagkakape sa beranda o kaya ay kapag nagkukumpuni ng mga sirang gamit. Mahilig kasi si Lolo na magkalikot ng mga gamit na hindi na napapakinabangan. Gusto niya mapakinabangan ulit. Kahit na sinabi na ng tatay ko na itapon na lang. Wala na siyang trabaho sa edad niya ngayon, kaya kung ano-anong gawaing bahay ang pinagkakaabalahan. Ayaw niya nang walang ginagawa, nang hihina raw siya. Dahil nga madalas kaming magkasama, kaya naging bonding namin yung pagkukwentuhan. At Sir Neb, aliw na aliw talaga ako sa mga kwento ni Lolo. Paano ba naman? Puro kababalaghan yung mga naging karanasan niya nung kabataan. Palibhasa napakaliblib daw ng probinsya nila dati sa Cagayan. Kaya hindi na nakakapagtaka kung puno man yun ng kababalaghan at mga kakaibang nilalang. May isang kwento lang si Lolo na umagaw ng atensyon ko at talagang tumatak sa isip ko. Yun po yung gusto kong ibahagi sa inyo ngayon. Ang nakakatakot na karanasan niya sa magkapatid na kambal. Nag-umpisa yung lahat nung makilala ni Lolo si Patricia. Matagal na raw sina Lolo sa baryo at yung pamilya naman ni Patricia bagong salta lang. Nagluluto ng kakanin yung nanay niya at siya naman na nilalako ni Patricia sa buong baryo. Yung tatay ni Patricia noon hindi niya alam kung saan nagtatrabaho. Basta araw-araw daw na umaalis. Isang beses nga ay binentahan siya ni Patricia ng kakanin habang nakatambay siya sa labas ng bahay nila. Sir Neb, unang kita pa lang daw niya ay nagustuhan na niya. Parang na love at first sight si Lolo. Habang bumibili siya, tinanong agad niya yung pangalan, kung saan nakatira, ilang taon na, basta ang dami raw tanong ni Lolo. Natatawa na lang si Patricia pero sinagot naman daw ang lahat ng tanong niya kaya tuwang-tuwa siya. Lalo na at malapit lang pala ang bahay nila sa kanila. Mga 7 bahay lang ang pagitan. Mula nga noon, lagi nang inaabangan ni Lolo Mars ang paglalako ni Patricia ng kakanin. Kahit hindi naman siya mahilig sa pagkain na yon, hindi po pwedeng hindi siya bibili. Hanggang isang araw ay hindi dumaan ang dalaga. Antay daw ng antay si Lolo, pero wala talaga. Nagtataka siya kung bakit hindi nakapagtinda. Hindi tuloy siya mapakali. Ang ginawa niya, pinuntahan niya sa bahay. Kunwari bibili siya ng kakanin. Kumatok siya. Pagbukas ng pinto, bumungad agad si Patricia. Nagtaka si Lolo nung tanungin siya kung sino siya at anong kailangan niya. Di ba magkakilala naman na sila? Hindi pa niya nasasagot yung tanong nung mula sa likuran ng babae ay isa pang Patricia ang sumilip. Ngumiti sa kanya. Naglipat yung tingin niya sa dalawa. Naliwanagan lang siya nung ipakilala sa kanya ni Patricia ang kakambal pala niyang si Leticia. Halos walang pinagkaiba yung dalawa. Si Patricia nga lang ay masayahin at yung Leticia ay hindi man lang siya nginitian nung ipakilala siya. Nalaman ni Lolo na kaya pala hindi nakapagtinda ng kakanin dahil nagkasakit daw yung nanay nila. Hindi nakapagluto. Hindi siya pinatuloy ni Patricia sa bahay. Magagalit daw yung nanay nila, pati yung tatay nila kapag nalamang nagpatuloy siya ng lalaki doon. Mahigpit pala yung mga magulang ng kambal. Tapos may toka-toka sila. Si Patricia ang maglalako ng mga kakanin at si Leticia naman ang katulong ng nanay nila sa mga gawaing bahay. Hindi pwedeng ligawan ng dalawa kahit nasa edad naman na sila. 19 na raw noon sabi ni Lolo. Siya naman ay 20.
Kahit ganoon ay nagpursige pa rin si Lolo na ligawan si Patricia. Kasi nga gustong gusto talaga niya. Yun nga lang sa daan niya nililigawan dahil bawal nga sa bahay. Magagalit yung nanay at tatay. Tuwing dadaan daw yung dalaga sa kanila para mag-alok ng paninda, lagi niyang binibigyan ng bulaklak. Tinatanggap naman, kaso hindi niya alam kung nauuwi ba sa bahay o baka tinatapon lang sa nadadaan ng basurahan o sa isang sulok lang ng daan. Naintindihan naman daw ni Lolo kung ganoon ang nangyayari dahil hindi nga pwedeng makita yon sa kanila. Siguradong mapapagalitan si Patricia. Basta ang mahalaga lang daw kay Lolo, nabibigyan niya ng bulaklak yung dalaga at tinatanggap naman ng may ngiti pa. Hindi nagsasawa si Lolo sa kakabigay. Pinipitas lang din naman niya yung mga bulaklak sa kung saan-saan. Isang araw nagtaka si Lolo nung mapansin niyang parang hindi si Patricia yung kaharap niya. Formal na formal kasi yung muka habang naghihiwa ng kakanin na binibili niya. Si Patricia kasi ay laging nakangiti kaya maaliwalas yung muka. Nung magsalita ay tsaka niya nakumpirma na hindi nga yun si Patricia kundi yung kakambal na si Leticia pala. May sakit daw yung kakambal niya kaya siya na muna yung maglalako ng paninda nila. Pagkasabi noon ay tinalikuran na siya. Halata naman na may pagkasuplada talaga yung dalaga. Ilang araw din na si Leticia yung nagtitinda. Madalas kamustahin ni Lolo si Patricia sa kanya pero iisa lang ang laging sagot. Hindi pa raw masyadong magaling. Hindi maiwasan ni Lolo Mars na malungkot at mag-alala. Kahit gustong gusto na ni Lolo na puntahan sa bahay si Patricia, hindi niya magawa. Takot din kasi siya sa mga magulang ng kambal. Baka raw magalit at ipagtabuyan siya. Baka ang dalaga ay madamay pa sa galit sa kanya. Si Leticia naman napansin ni Lolo na habang dumadaan ang mga araw ay unti-unti na siyang kinakausap at natututo na ring ngumiti. Siya naman dahil kamukha ito ni Patricia, parang napapalagay na rin ang loob niya. Nagulat pa siya nung isang beses ay mismo si Leticia ang nag-aya sa kanya na makipagkita sa kubo sa bukid. Hindi alam ni Lolo kung anong mararamdaman niya, kung matutuwa ba siya o ano, kung pupunta ba siya o hindi sa imbitasyon na yun. Hindi naman agad siya umuo sa dalaga pero pinag-isipan talaga niyang mabuti. Mahal kasi niya si Patricia. Ramdam niya na may gusto rin sa kanya. Kaya lang pinipigilan siguro dahil baka natatakot din sa mga magulang. Si Leticia naman para sa kanya, hindi rin mahirap magustuhan dahil halos wala naman pinagkaiba yung mukha sa kakambal. Maliban sa boses at aura nga. Medyo pilyo pa si Lolo nung araw, Sir Neb. Sabi niya sa sarili, kung hindi pwede si Patricia, edi si Leticia na lang. May ganun siyang pag-iisip kahit sigurado siya na mas gusto niya si Patricia. Hanggang sa nagpasya siya na puntahan na nga lang. Bahala na raw kung anong mangyari. Kung ano ang kalalabasan ng pagpunta niya kay Leticia. Muntik pa raw siyang hindi matuloy dahil biglang bumuhos yung malakas na ulan. Para bang pinipigilan talaga siya. Kaso nung tumila na ay tumuloy pa rin siya. Pagdating sa kubo ay nainis si Lolo kasi wala naman pala doon si Leticia. Mukhang napagtripan lang siya. Aalis na sana siya nung makita niyang parating na. Nahuli lang pala ng dating at nagpatila pa ng ulan. Tsaka tumakas lang daw kasi sa nanay niya. Naupo lang muna sila sa hagdan ng kubo. Nagkwentuhan. Yung kubo na yon, Sir Neb, ay open lang. Pahingahan lang ng mga magbubukid. Sa mga oras na yon wala namang magbubukid kaya hindi na nagpatumpik-tumpik si Lolo. Sinamantala na niya ang pagkakataon na makasama niya si Leticia sa loob at magawa ang bagay na alam niyang hindi nila dapat gawin. Sa madaling salita, Sir Neb, ay may nangyari sa kanila. Sabi pa ni Lolo sa akin, ano raw ang gagawin niya? Palay na ang lumalapit. Mula nga noon ilang beses pang nasundan ang lihim na pagkikita ng dalawa. Pero nung si Patricia na ulit ang nagtitinda ng kakanin, pinagpatuloy pa rin ni Lolo ang panliligaw niya
kahit may unawaan na sila ni Leticia. Isang beses nagawa ni Patricia na makipag-usap ng masinsinan kay Lolo dahil walang ibang tao sa paligid kundi sila lang. Sabi ni Patricia kung magagawa raw ni Lolo na maghintay ng tamang panahon ay sasagutin niya siya. Inamin niya sa harap ni Lolo na may gusto rin sa kanya. Kaya lang ayaw pa nga ng mga magulang na makipagnobyo sila ng kakambal niya. Nangako naman si Lolo na maghihintay siya hanggang sa maging pwede na sila. Ganun umikot yung mundo nilang tatlo. Habang si Patricia ay umaasa na siya ang mahal ni Lolo Mars at hihintayin siya, si Lolo Mars naman ay abala sa pakikipagtagpo sa kakambal ng mahal niya. Pero dati pa palang uso ang karma dahil si Leticia ay nagdalang tao. Kaya hindi niya ngayon alam kung paano lulusutan o haharapin ang problemang yon. Sila palang ni Leticia ang nakakaalam. Nag-usap sila sa kubo kung paano nila sasabihin sa mga magulang nila, lalo na kay Patricia na umaasa sa pag-ibig ni Lolo. Hindi naman lingid kay Leticia na ang kakambal talaga niya ang gusto ni Lolo at hindi siya. Kaya lang gusto talaga niya si Lolo, kaya ginawa niya ang lahat para mapasa kanya siya. At ayun na nga, nangyari na ang gusto niyang mangyari. Dahil nakabuo na sila ng bata, kaya umasa siya na sa kanya na nga si Lolo. Hindi na maaagaw sa kanya. Gusto na lang sana ni Lolo Mars na maglahong parang bula. Matakasan lang niya ang pangyayaring yun sa buhay niya. Pero hindi siya pinayagan ng mga magulang na talikuran ng bago niyang obligasyon. Kailangan daw na panagutan niya si Leticia. Nung mamanhikan sila, nakayuko lang si Lolo. Hindi siya makatingin ng diretsyo kay Patricia kahit sa mga magulang ng kambal. Hiyang-hiya raw talaga siya nun. Pakiramdam niya ay lulubog siya sa kinatatayuan niya. Si Patricia nakayuko lang din, habang si Leticia naman ay formal lang ang muka. Pero Sir Neb, yung mga magulang daw nung kambal ay galit na galit. Kulang na lang ay suntukin ng tatay ng kambal si Lolo. Namagitan lang yung mga magulang ni Lolo. Sila ang humingi ng tawad sa nagawa ng anak nila. Sa huli ay nagkasundo rin na ipapakasal ang dalawa. Si Lolo nung gabing yun, alumpihit siya. Hindi siya mapakali kasi ayaw niyang magpakasal kay Leticia. Noon niya na siguro sa sarili na si Patricia talaga ang gusto niyang makasama habang buhay, ang maging asawa niya at ina ng mga anak nila. Kahit magkamukha naman ng kambal, ay wala talaga siyang nararamdaman para kay Leticia. Kaya sising-sisi siya sa nagawa niya. Pagbali-baliktarin man niya ang mga pangyayari, ay siya talaga ang may kasalanan. Hanggang sa nakaisip siya ng paraan na magsasalba sa kanya sa kasal. Gumising si Lolo Mars ng maagang maaga. Mga 3:00 lang daw yata yun. Hindi na niya masiguro yung oras, basta madilim pa. Kinuha niya sa ilalim ng papag yung bag na hinanda niya talaga para sa plano niya. Naglalaman yun ng ilang pirasong damit at personal niyang gamit. Dahan-dahan siyang lumabas ng pinto. Sobrang kabado siya, pero tinuloy pa rin niya ang plano. Matakasan lang niya ang kasalanang nagawa. Naglakad siya ng malayong malayo hanggang sa makarating siya sa sakayan ng bus papuntang Maynila. Pagdating nga niya sa terminal, wala pang tao. Naghintay pa siya. Nakarating naman siya ng Maynila. Doon tumuloy siya sa ninong niya na dati pa siyang kinukumbinsi na magtrabaho doon sa talyer. Sinabi niya yung problema niya. Sa halip na payuhan ng tama ay kinonsinti pa siya ng ninong niya. Palibhasa marami rin daw yung babae. 2 ang naging asawa at kaliwat kanan ang kasalukuyan niyang nobya. Perpektong mapagtataguan para kay Lolo. Pero Sir Neb, akala lang yon ni Lolo. Ang hindi niya alam ay doon na pala magsisimula ang kalbaryo niya. Mga ilang araw lang ang lumipas. Napansin niya na
palaging may insekto sa paligid niya. Una niyang nakita nung kumakain siya sa mesa. Mag-isa lang siyang kumakain. Wala kasing oras ng pagkain yung mga kasama niya sa bahay ng ninong niya. May insektong palipad-lipad sa harapan niya. Isa lang naman daw, pero kapansin-pansin talaga. Parang uwang sa tingin niya. Dapat daw sa pagkain dumadapo. Pero sa kanya talaga. Panay dapo sa kanya. Panay naman ang taboy niya. Hanggang sa pagtulog ay nakasunod sa kanya yung insektong yun. Hinahampas niya ng dyaryo. Hindi niya mahuli-huli. Ilang araw daw na ganoon. Hindi na nga lang niya pinapansin. Hanggang isang beses, kakalipad ng insektong yun sa harap niya, bigla na lang niyang nalunok. Natakot siya kasi hindi naman niya yun basta-basta malulunok. Para bang kusa talagang pumasok sa bibig niya. Nataranta si Lolo. Binatok-batukan niya yung likod ng leeg niya para lang lumabas yun. Nung hindi lumabas ay tumakbo na siya sa kusina. Uminom ng maraming tubig. Pakiramdam kasi niya ay bumara sa lalamunan niya. Halos isang pitse lang nainom niyang tubig. Hindi pa rin niya napalabas yung insekto. Ang pinagtataka niya, para bang may buhay daw na gumagalaw sa loob ng tiyan niya. Hindi lang pala sa tiyan, kundi ang bawat parte ng katawan niya ay nililibot ng insekto. Parang namamasyal daw at bawat paggalaw noon ay sobrang sakit ang nararamdaman ni Lolo. Humingi siya ng tulong sa ninang niya. Sinamahan naman siya sa doktor para mapatignan. Laking gulat nila nung walang makita yung mga doktor at nung mismong oras na nagpapatingin siya, nawala yung sakit. Biglang nawala yung nararamdaman niyang paggalaw ng insekto sa katawan niya. Pero Sir Neb, pag uwi nila ng bahay ay ayun na naman. Nandoon na naman ulit sa katawan niya yung insekto. Halos mamilipit si Lolo sa sakit. Parang tinutusok ng uwang na yon ang bawat parte ng katawan niya. Hanggang sa hindi na siya makakilos at hindi na makapag-isip. Nakahiga na lang siya. Hindi na rin siya nakakatulog. Kahit kumain hindi na niya magawa. Napilitan ng ninong niya na ipatawag yung mga magulang niya. Tapos nagpasya sila na ipa-albularyo siya. Habang hinihintay ang albularyo, ay panaylita niya ng nanay ni Lolo sa kanya. Baka raw kinukulam na siya o binabarang ng nanay ni Leticia. Maling-mali raw ang ginawa niyang pagtakas. Sinabi rin ng nanay niya sa kanya na sinugod sila sa bahay ng mga magulang ng kambal. May dala pa raw itak yung tatay. Sobrang kahihiyan na nga raw ang inakyat ni Lolo sa pamilya nila nung makabuntis siya ng babae. Ay dinagdagan pa niya yung kahihiyang yun sa ginawa niyang pagtakas. Nung dumating yung albularyo, ay agad na tinignan si Lolo. Tinawas niya muna para raw makita kung sino ang makakalaban niya. Lumabas sa tawas ang isang matandang babae na kulot ang buhok. Tumutugma sa itsura ng nanay ng kambal. Sabi ng albularyo, ang namumulang gilid sa mga patak ng kandila ay isang palatandaan na ang matandang babaeng nabuo sa pagtatawas niya ay hindi isang mangkukulam, kundi isang mambabarang. Kapag daw nangingitim ang gilid ng mga patak ng kandila, yun daw ay mangkukulam. Ang ibig sabihin, si Lolo ay binabarang. Tapos tinanong ng albularyo si Lolo kung may nagawa ba siyang kasalanan para gawin sa kanya yon. Hindi na nagkaila si Lolo. Sinabi niya ang totoo. Napapailing na lang yung mga magulang niya. Ang pinayo ng albularyo ay bumalik siya sa probinsya at humingi ng tawad. Baka sa ganoong paraan ay alisin ng barang sa kanya. Ngayon kung hindi raw patatawarin ay tsaka nila uumpisahan ng gamutan. Ang paglaban sa mambabarang. Pansamantala ay binigyan muna ng albularyo si Lolo ng langis na pwede niyang ipahid sa katawan kapag inaatake ng insekto ang loob ng katawan niya. Kahit papano raw ay makakatulong yun
na maibsan ang sakit na nararamdaman niya. Tama naman yung albularyo, Sir Neb. Dahil nang muling sinumpong yung sakit ng katawan ni Lolo gawa ng uwang sa loob niya, medyo humupa yung sakit nung pahiran niya ng langis. Walang mapagpilian si Lolo kundi sumama sa mga magulang pabalik sa probinsya. Wala silang inaksayang panahon pag uwi sa kanila. Pinuntahan agad nila yung bahay ng kambal. Ang tatay ang humarap sa kanila. Kung hindi rin lang daw pananagutan ni Lolo ang ginawa sa anak nilang si Leticia, ay wala na silang ibang dapat pag-usapan. Itinanggi rin ng tatay na ang asawa niya ang bumabarang kay Lolo. Hindi raw mambabarang ang asawa niya, kaya parang dagdag pa yun sa sugat na nilikha nila sa pamilya, ang magbintang. Pero kung hindi naman totoong mambabarang ang matandang babae, bakit biglang nawala ang insekto sa katawan niya matapos ang pakikipag-usap nilang yun? Matapos nilang makipagkasundo na itutuloy na nila ang kasal. Hindi na nga nakatakas pa si Lolo Mars sa pagpapakasal kay Leticia para lang maayos ang gulong yun. Ang isa pang naging problema niya ay nang sabihin ng mga magulang ng kambal na doon sila titira sa bahay hanggat hindi pa nakakapanganak si Leticia. Naging sunod-sunuran na lang si Lolo kung ano ang gusto ng pamilya ng babae. Sobrang hirap daw para kay Lolo na tumira sa isang bahay kasama ang babaeng totoo niyang mahal at ang babaeng pinakasalan niya dahil lang nabuntis niya. Ni hindi niya magawang kausapin si Patricia sa sobrang hiya niya. Si Leticia naman ay parang ginugwardyahan siya. Matagal din silang hindi halos nagkibuan ni Patricia kahit magkakaharap sila sa pagkain. Pati yung kambal ay hindi rin daw halos nag-uusap. Halata mo talaga yung hindi nakikitang pader sa pagitan nila. Nung mga unang araw na yon ni Lolo sa bahay, ay lagi raw umaalis si Patricia. Sabi nung kakambal sa gubat daw yun nagpupunta. Nagmumukmok dahil minsan na rin niyang sinundan kaya alam niya. Pero hayaan na lang daw ni Lolo at lilipas din ang pagmumukmok ng kakambal niya. Hanggang isang araw masayang umuwi si Patricia sa bahay. Hindi niya alam kung saan galing. Pakanta-kanta pa raw sabi ni Lolo. Gusto niya sanang tanungin pero nahihiya naman siyang lapitan. Basta ilang araw daw na ganoon. Bumalik yung dating Patricia na nakilala niya. Masayahin at laging nakangiti. Habang tinititigan niya si Patricia sa pagdidilig ng mga halaman, nilapitan siya ni Leticia at sabi wag na siyang mag-alala dahil masaya na ang kakambal niya. May nobyo na raw ito. Nagulat si Lolo. Papanong magkakanobyo? Wala naman siyang nakitang lalaki na dumalaw sa bahay. Siguradong magagalit ang nanay at tatay nila kung mauulit lang ang nangyari sa kanya. Tumawa lang si Leticia at siniguro niya kay Lolo na may lalaki nang nagpapasaya kay Patricia. Hindi pa nakukumpirma ni Lolo ang sinabi ni Leticia tungkol sa nobyo ni Patricia. Pero ang isipin pa lang na may iba ng lalaking nagpapatibok ng puso ng babaeng mahal niya ay sobrang sakit na kay Lolo. Hindi siya mapalagay, kaya ang ginawa niya ay naghanap siya ng tiyempo. Gusto niyang sundan si Patricia sa pinupuntahan niya. Nahirapan si Lolo na makahanap ng pagkakataon dahil laging nakabuntot sa kanya yung asawa niya. Buti na lang isang beses ay sinama ng biyenan niyang babae si Leticia sa pamimili sa bayan. May kalayuan yung bayan sa baryo nila, kaya nakakuha na ng pagkakataon si Lolo na masundan si Patricia. Tiyempo naman kasi na nakita niyang umalis. Ilang minuto pagkaalis ng nanay at kapatid niya. Bit-bit daw ni Patricia ang bilao ng kakanin, kaya inaasahan niya na maglalako ng paninda. Baka suki rin niya sa kakanin ng nobyo, tulad niya dati. Kinakabahan si Lolo. Hindi pa man niya nakikita ang lalaki, nakakaramdam na siya ng selos. Pero nagulat siya nung lumiko si Patricia sa gubat. Yung gubat na yon, sabi ni Lolo, ay hindi masyadong pinapasok ng mga tao.
dahil maengkanto raw doon. Marami nang nakaranas ng kababalaghan. Kaya nagtaka siya kung bakit doon nagpunta si Patricia dala ang paninda. Wala namang nakatira doon para pagbilhan. Hindi inalis ni Lolo ang mata niya sa dalaga. Napahinto na lang siya sa pagsunod nung huminto rin at bigla siyang lingunin. Nagalit si Patricia. Tinanong kung bakit siya sinusundan ni Lolo. Hindi agad nakasagot si Lolo. Nabigla kasi siya. Galit na iniwan siya ng babae. Hindi na itinuloy ang pagpunta sa kung sino mang pupuntahan doon. Nabigo si Lolo na makita ang sinasabing nobyo ni Patricia. Kaya ilang araw at gabi siyang hindi makatulog kakaisip. Hanggang sa makakuha ulit siya ng tiyempo nang isama ulit ng biyenan niya si Leticia sa bayan para ipamili ng mga gagamitin sa panganganak at para na rin sa baby. Si Lolo sana ang kasama, kaya lang nagpatulong sa kanya yung biyenan niyang lalaki sa pagkukumpuni ng sirang bubong. Nung makatulog ang biyenan na lalaki, tumambay sa harap ng bahay si Lolo. Noon niya nakita na paalis na naman si Patricia. Maingat niyang sinundan. Medyo dumistansya siya ng konti dahil ayaw niyang mahuli ulit siya na sumusunod. Nagtaka si Lolo dahil sa gubat na naman pumasok si Patricia. Sabi niya sa sarili, kailangan malaman na talaga niya kung sino ang kinakatagpo roon ng dalaga. Hindi na talaga niya nilubayan. Medyo malayo na yung nilalakad nila papasok sa gubat ay hindi pa rin sila humihinto. Kinakabahan na si Lolo. Inaalala rin niya na baka makabalik na sa bahay ang mag-ina o kaya ay magising na yung biyenan niyang lalaki at malamang wala siya roon. Pero hindi pa rin siya bumalik. Tinuloy pa rin niya ang pagsunod kay Patricia kahit saan sila makarating. Bahala na raw kung anong mangyari. Ilang saglit pa, sa wakas ay huminto rin sa paglalakad si Patricia. Natakot si Lolo kasi nasa dulong bahagi na sila ng gubat. Sobrang lalaki na ng mga punong nandoon. Halos matakpan na ng mga halaman yung buong paligid. Bakit naman doon napiling makipagtagpo ni Patricia? Naghahalo ang kaba at pag-aalala ni Lolo. Nanatili lang siya sa pinagtataguan na nakikiramdam at nagmamatsyag. Nakita niyang nilapag ng dalaga ang bilao ng kakanin sa lupa. Tapos ay tumingala sa punong nasa harap niya. Kabadong-kabado si Lolo. Hinihintay na dumating ang katagpo ni Patricia. Ilang sandali pa, nagulat na lang siya nung biglang magsalita ang babae. Para bang may nakikita na hindi niya nakikita. Umabante siya ng konti para mas marinig pa niya ang sinasabi. Medyo mahina kasi ang boses. Nung marinig niya, ay kinilabutan siya. Sabi ba naman, pasensya na raw kung ngayon lang siya nakabalik. Nung isang araw kasi ay may sumusunod sa kanya, kaya hindi na siya tumuloy. Si Lolo siguro ang tinutukoy na sumusunod. Pero napaisip si Lolo kung sino naman ang kinakausap ni Patricia. Wala naman siyang ibang nakikita kahit anong buka ng mata niya. Ilang ulit na kinusot ni Lolo Mars ang mga mata niya. Bigla siyang nanlambot sa isipin na baka nasisiraan na ng bait si Patricia o di kaya ay napapaglaruan ng engkanto. Nung makauwi na sa bahay ay nagdalawang isip si Lolo kung sasabihin niya kay Leticia ang nakita niya. Kung magtatanong naman siya ay baka pagmulan pa ng away nila. Ayaw daw makipag-away ni Lolo sa asawa kasi baka barangin na naman siya ng biyenan kahit tinanggi na ng pamilya ang akusasyon nila. Araw-araw nakikita ni Lolo na umaalis si Patricia. Kahit hindi na niya sinusundan ay alam niya na doon pa rin nagpupunta sa gubat. Araw-araw ding nadadagdagan ang pag-aalala niya. Lalo na at napapansin niya na nagkakaroon ng pagbabago sa mga pagkilos ng dalaga. Hindi na nagiging normal. Kahit nasa bahay minsan ay
nakikita niyang bumubulong. Tapos ngingiti. Minsan ay may hinahampas pa nga na tila nakikipagbiruan. Hindi na siya nakatiis. Sinabi na niya sa asawa ang nangyayari kay Patricia. Inamin na niyang sinundan niya dahil nga sa mga nakikita niyang kakaibang gawi. Sabi sa kanya ni Leticia, wag nang pakialaman ang kakambal niya. May sarili na silang buhay. Sa isip ni Lolo ay sarili lang talaga ni Leticia ang iniisip niya. Wala siyang makitang malasakit man lang sa kapatid. Kung sa bagay, nagawa nga siyang agawin kay Patricia. Sunod na sinabihan ni Lolo ay ang biyan ng babae. Hindi rin naniwala sa kanya. Sinabi niya na baka kailangan nilang patignan si Patricia sa doktor o kaya sa albularyo kasi baka naiengkanto. Nagalit pa sa kanya yung biyanan niya. Hindi raw nababaliw ang anak niya at lalong hindi naiengkanto. Natigil lang sila sa pag-uusap nung biglang dumating si Patricia. Nginitian lang sila at pumasok na sa loob ng kwarto. Pero nung yung tatay na ng kambal ang kausapin ni Lolo, medyo napaniwala niya. Kasi napapansin din pala ang napapansin niyang pagbabago kay Patricia. Sabi ni Lolo sa biyanang lalaki, sundan nila sa gubat. Doon niya kasi nakitang pumasok si Patricia. Hindi niya sinabing sinundan niya nung isang araw hanggang sa loob at nakitang nagsasalitang mag-isa ron. Pumayag naman yung binan niya na sundan nila ng palihim ang anak. Naging maingat din sila. Tulad ng inaasahan ay huminto na naman nga si Patricia sa harap ng malaking punong yun kung saan siya tumigil nung unang sundan ni Lolo. Kita ni Lolo Mars yung pangingilabot ng biyanan niya dahil sa nakita nila. Bukod kasi sa pagsasalita ng mag-isa, parang may hinahalikan pa si Patricia. Pero sa hangin lang. Hindi nakatiis yung matanda. Lumabas siya sa pinagtataguan nila at sinita ang anak. Nagulat naman si Patricia nung makita sila. Hinila siya ng tatay niya palayo roon. Si Lolo naman, kinuha niya yung bilao ng kakanin at siya na yung nagbitbit. Habang palabas sila ng gubat, ay panay ang lingon niya. Natatakot siya na baka engkanto ang katagpo ni Patricia. Kung tama ang hinala niya, tiyak na magagalit sa kanya ang engkanto dahil sa ginawa niyang pagkuha sa dalaga. Pag-uwi sa bahay ay pinagalitan si Patricia ng tatay niya. Bakit daw nagpupunta sa liblib na lugar na yon ng gubat? Napakadelikado at maengkanto ang lugar. Marami pa raw sinabi yung binan ni Lolo sa anak niya, pero si Patricia ay nanatili lang na walang imik. Wala siyang sinagot maski isa sa mga tanong ng ama. Maski ang nanay raw ang nagtatanong, ay hindi talaga nagsalita si Patricia ng kahit anong tungkol sa kinakausap niya. Si Lolo naman ay ang asawa ang tinanong kung paano nasabing nobyo ni Patricia ang kinakatagpo. Wala naman palang lalaki roon. Humarap sa kanya si Leticia at sinabi na meron. Totoo ang sinabi niyang may nobyo na ang kakambal niya. Kung ganun, sino? Yan ang tanong ni Lolo na hindi masagot ni Leticia. Sabi niya si Patricia na lang daw ang tanungin ni Lolo. Malabo talagang kausap ang asawa niya kahit kailan. Sinama ng biyanan niyang lalaki sa albularyo si Patricia. Kasama rin yung kakambal pati siya. Yung nanay kasi ayaw. Ayaw pumasok ni Patricia sa loob ng bahay ng albularyo. Kinailangan pa nilang puwersahin. Nung sa wakas ay makapasok, sinabi ng albularyo na ramdam na agad niya ang mabigat na presensya ng hindi normal na tao. Kaya raw ayaw pumasok ng dalaga sa bahay niya ay dahil may pumipigil. Inihahanda pa lang ng albularyo ang mga gagamitin niya sa gagawing paggagamot kay Patricia ay biglang lumakas ang hangin sa loob ng bahay. Tatakbo sanang palabas si Patricia pero naagapan ni Lolo ang kamay. Hinila niya ulit papasok. Kahit malakas ang hindi pangkaraniwang hangin sa loob, ay pinagtulungan nilang maitali si Patricia sa upuan
para hindi makatakbo. Nakikiusap si Patricia sa tatay niya na umuwi na sila. Ayaw daw niya roon. Pero bilin ng albularyo na huwag pakinggan ang pakiusap dahil nasa ilalim ng isang engkanto ang isip ng dalaga. Sir Neb, habang ginagamot ng albularyo si Patricia ay awang-awa naman si Lolo. Ang nasa isip niya kasi ay siya ang may kasalanan, kundi dahil sa kanya ay hindi magkakaganoon si Patricia. Mula kasi nang ikasal sila ni Leticia, si Patricia ay lagi nang umaalis sa bahay. Siguro doon sa gubat nga nagmumukmok. At dahil sa madalas na pagpunta roon, kaya maaaring natipuhan ng engkanto. At baka ang engkantong yon ang nakikita ng dalaga na sinasabing nobyo. Sabi kasi ni Leticia, ang kakambal mismo ang nagkukwento sa kanya tungkol sa nobyo na ayaw namang ipakilala sa kanya. Hindi tuloy maiwasan ni Lolo na sisihin ang sarili sa mga nangyayari. Nakukonsensya siya. Nakita ni Lolo na nahihirapan si Patricia habang pinapalayas ng albularyo ang engkanto na ayon dito ay nasa loob na ng dalaga. Kahit daw inaakala ni Patricia na sa gubat lang niya nakikita ang engkanto, hindi niya alam ay sumasama sa kanya kahit saan siya magpunta. Sa tingin ni Lolo ay alam na ni Patricia yon. Kaya siguro kahit nasa bahay ay nakikita na niya si Patricia na nagsasalita mag-isa. Matapos ang gamutang yon, kinausap ng albularyo ang tatay ng kambal. Narinig ni Lolo ang sinabi. Ayon sa albularyo, masyadong malakas ang engkanto. Kailangan niyang puntahan sa gubat. Hindi raw yun mapapaalis ng ganoon kadali. Malakas ang kapit sa dalaga. Pwede niyang ikamatay. Napalunok si Lolo sa narinig niya. May trabaho pa ang biyenan niya, kaya sinabihan siya na siya na muna ang sumama sa albularyo sa gubat. Ituro niya kung saan nila nakita roon si Patricia. Tumango si Lolo. Kahit hindi siya sinabihan ay magvo-volunteer talaga siya na sumama at tumulong kung kakailanganin ang tulong niya. Si Lolo Mars at ang albularyo lang ang nagpunta sa gubat, habang si Patricia kailangan daw ay manatili na nakagapos sa upuan sa bahay nila. Huwag daw pakakawalan hanggat hindi natatapos ang pakikipag-ugnayan ng albularyo sa engkanto. Pagdating sa gubat ay hindi na sila nag-aksaya ng sandali. Pumwesto na agad ang albularyo sa harap ng malaking puno kung saan umi-standby si Patricia at nagsasalita ng mag-isa. Nilapag niya yung dalang bag at nilabas ang mga gagamitin nila roon. Pero nilalabas pa lang niya ang mga yon ay biglang parang may sumipa sa mga gamit niya. Nagkatinginan daw sina Lolo at yung albularyo. Nagmamadali naman si Lolo Mars na damputin ang mga humagis na gamit ng matanda. Isa-isa niyang pinulot, pero bigla ring may sumipa sa kanya na hindi niya nakikita. Tumilapon daw talaga siya sa lakas ng pagkakasipa. Natakot na si Lolo. Sinigawan siya ng albularyo na lakasan ang loob. Yung albularyo na ang pumulot sa mga gamit niya. Si Lolo naman ay dali-daling tumayo. Kinausap ng albularyo yung engkanto sa ibang lengguwahe. Hindi raw naiintindihan ni Lolo ang sinasabi niya. Basta malakas daw ang boses ng albularyo. Maya-maya ay humina na parang nakikiusap. Tapos tumahimik. Hindi alam ni Lolo kung bakit tumahimik. Parang may pinakikinggan daw. Itatanong niya sana kung ano yon, pero sinenyasan siya ng albularyo na wag munang magsalita, kaya nanahimik lang siya. Maya-maya ay napasigaw na naman yung albularyo. Mukhang hindi raw magkasundo sa pinag-uusapan nila. Gustong-gusto na raw makialam ni Lolo, pero hindi niya alam kung paano. Ni hindi niya nakikita yung kalaban at hindi rin niya naririnig ang boses. Mga ilang saglit pa, nagwala na naman ang engkanto. Sinaktan ang albularyo. Humagis sa tabi ni Lolo. Hinawakan ng matanda ang dibdib niya.
nahihirapan daw huminga. Kaya sinabi niya na umalis na sila. Bumalik na lang sila sa ibang araw. Sumang-ayon ng albularyo kay Lolo. Nagmamadali niyang niligpit ang gamit at saka inalalayan yung albularyo palayo sa malaki at nakakatakot na puno. Nung gabing yun, walang ibang laman ang isip ni Lolo kundi ang nangyari sa kanila sa gubat. Nag-iisip siya kung paano niya matutulungan si Patricia, gayong ang albularyo nga mismo ay hindi matalo ang engkanto. Pero sabi naman ng albularyo ay babalikan niya. Kailangan lang niyang magpalakas at paghandaang mabuti ang muling pakikipagtuos. Masyado raw kasing malakas ang engkanto at nasaksihan naman niya yon. Kinabukasan, nalaman ni Lolo na hindi pa rin pala kinakalag ang tali kay Patricia, pero wala na siya sa upuan. Nilipat na sa higaan sa loob ng sariling kwarto. Bilin daw yon ng albularyo, sabi ni Leticia. Dahil sa nangyari sa dalaga ay parinig daw ng parinig sa kanya ang biyenan niyang babae. May nag-akyat daw ng malas sa bahay nila at kung ano-ano pang parinig na hindi na lang inintindi ni Lolo. Ang isip niya kasi ay nakatuon sa kung paano niya matutulungan ang pinakamamahal niyang babae. Wala nga raw sa isip ni Lolo noon yung asawa at yung magiging anak nila. Sir Neb, medyo may pagka makasarili din si Lolo dati, pero aminado naman siya roon. Isang araw ay nagwawala si Patricia. Gusto raw bumalik sa gubat. Hinahanap na raw siya ng nobyo niya. Gusto niya ring makita. Hinihintay daw siya. Si Lolo, kahit alam niyang engkanto ang tinutukoy ni Patricia, ay selos na selos pa rin siya. Hindi niya maintindihan ang nararamdaman sa nakikita niyang paghihirap ng babaeng mahal niya. Kaya bumuo siya ng sariling desisyon. Walang pinagsabihan si Lolo Mars nung bumalik siya sa gubat. Bumalik siya roon ng mag-isa. Hindi raw niya alam kung saan siya kumuha ng lakas ng loob noon. Kasi sa pagkakakilala niya sa sarili niya, hindi naman siya matapang. Ni hindi nga siya nagkalakas loob dati na pumasok man lang sa gubat dahil sa mga nababalitaan niyang kababalaghan doon. Pero sa pagkakataon ngang yun, sobrang tapang niya para puntahan ng mag-isa ang engkanto na ang tanging sandata niya ay ang itak ng biyenan niyang lalaki. Sir Neb, buo ang loob na hinamon niya ang engkanto na magpakita sa kanya at labanan siya ng lalaki sa lalaki. Ni hindi na raw niya naisip na iba ang lakas ng hindi ordinaryong nilalang kesa sa gaya niyang normal na tao. Dinaig nga raw niya ang lasing sa lakas ng loob. Nung una ay wala siyang nakuhang tugon mula sa engkanto. Ni paramdam ng presensya ay wala. Naiinis si Lolo dahil parang minamaliit daw ng engkanto ang kakayahan niya, kaya ayaw siyang labanan. Ang ginawa niya ay tinaga niya ng tinaga ang malaking puno habang sumisigaw na magpakita sa kanya ang engkanto. Pero wala pa rin siyang nakuhang tugon. Hanggang sa napagod na lang siya. Napasalampak siya ng upo sa tabi mismo ng malaking puno. Ilang minuto rin siyang naupo doon at naghintay bago siya nagpasyang tumayo at umuwing bigo. Pagbalik niya sa bahay ay si Leticia lang ang inabutan niya roon. Sinugod daw ng nanay at tatay nila si Patricia sa ospital dahil bigla na lang nagkaroon ng mga sugat sa braso at katawan. Parang mga tagaraw. Hindi naman daw yun bumabangon sa higaan. Nangilabot si Lolo sa sinabi ng asawa niya. Napatingin siya sa hawak niyang itak. Tinanong siya ni Leticia kung saan ba siya galing at bakit may hawak siyang itak. Saan niya ginamit? Hindi makasagot si Lolo. Hindi niya masabi na hinamon niya ang engkanto sa gubat at pinagtataga ang puno. Naisip ni Lolo, mukhang hindi ang engkanto ang tinablan ng mga pagtaga niya, kundi si Patricia. Nagpaalam siya kay Leticia na may pupuntahan lang saglit. Kailangan daw malaman ng albularyo ang nangyari kay Patricia. Hindi naman siya pinigilan ng asawa.
Sinundan lang siya ng tingin habang nakahawak sa tiyan. Lakad takbo si Lolo, kaya hinihingal siya nang makarating sa bahay ng albularyo. Agad niyang sinabi ang nangyari. Nagalit sa kanya yung albularyo. Bakit daw siya nakialam? Sa ginawa raw niya ay lalo lang niyang pinalala ang sitwasyon. Sabi ng albularyo, ang gusto niya ay makumbinsi ang engkanto sa mahinahon na paraan na bitawan si Patricia dahil nga masyadong malakas ang nilalang na yon para kalabanin kung dadaanin nila sa dahas. Yun nga raw na sinubukan niyang kuhanin ang loob ng engkanto ay hindi niya nakaya. Yun pa kayang ginawa ni Lolo na pinagtataga ang puno. Pinaalala niya ang sinabi niya nung una pa lang na ang engkanto ay nasa loob na ng dalaga. Siya ang nagmamaniobra ng isip at katawan niya. Dahil sa sinabi ng albularyo, tsaka pa lang daw natauhan si Lolo sa nagawa na naman niyang pagkakamali. Ang intensyon lang naman niya ay makatulong, pero napalala pa niya ang problema. Naisip ni Lolo, kapag pala nasakta ng engkanto o maski yung puno at si Patricia ang sasalo ng sakit, paano pa sila makakalaban? Sagot daw ng albularyo sa kanya, kaya nga raw hanggat maaari ay iwasan nila ang ganoong senaryo. Dapat daw silang makaisip ng paraan kung paano malalabanan ng engkanto nang hindi masasakripisyo ang buhay ni Patricia. Binilinan si Lolo Mars ng albularyo na wag muna siyang gagawa ng kahit anong aksyon laban sa engkanto. Wag daw matigas ang ulo niya dahil baka sa susunod ay magulat na lang sila at wala na si Patricia. Kailangan daw muna nilang pag-isipang mabuti ang lahat ng gagawin nila para walang mapahamak maski isa sa kanila. Sumang-ayon si Lolo. Hindi na raw niya uulitin ang ginawa niya. Pansamantala munang nanatili si Patricia sa ospital habang nagpapagaling ng mga sugat niya. Dinalaw siya ni Lolo. Humingi siya ng tawad kay Patricia kahit hindi niya alam kung maiintindihan siya. Pagkagaling sa ospital ay dumiretso siya sa kanila, sa nanay at tatay niya. Doon siya naglabas ng saloobin sa mga pinagdaraanan niya at ng pamilya ng kambal. Wala namang magawa ang nanay at tatay niya. Pinayuhan siya na magpakatatag at huwag kakalimutang tumawag sa Diyos. Kahit papano ay nakapagpagaan at nakapagpalakas yun ng loob ni Lolo. Alam niya kasi na sa kabila ng mga pagkakamaling nagawa niya, nananatiling kakampi niya ang pamilya niya. Pag-uwi ni Lolo sa bahay nila, nabigla siya nung makitang nakahandusay sa sahig si Leticia. Umaagos yung dugo sa hita. Nataranta si Lolo. Tumawag agad siya ng tricycle tapos ay binalikan niya yung asawa at binuhat pasakay ng tricycle. Pareho nang nasa ospital ang magkakambal. Si Lolo ay gulong-gulo na ang isip sa mga sandaling yon. Hindi pa niya alam kung anong nangyari kay Leticia dahil hindi pa niya nakausap pati yung doktor na tumanggap sa kanila. Kay Lolo na naman ang bagsak ng sisi ng mga biyanan niya. Bakit daw iniwanan mag-isa sa bahay? Gayong dalawa na silang mag-asawa ang kasama ni Patricia sa ospital. Hindi raw mangyayari yun, kundi dahil sa kapabayaan ni Lolo. Kinabukasan na nakausap ni Lolo ang asawa niya, kinabigla talaga niya ang sinabi sa kanya. Sabi ni Leticia, dumating yung engkanto sa bahay. Isang lalaki na kulay berde ang balat. Mabalahibo at parang sa mangkukulam ang ilong. Singkit yung mga mata, walang mga kuko at wala ring mga ngipin. Sobrang weirdo ng itsura. Takot na takot daw siya. Sinaktan daw siya kaya napahandusay siya sa sahig at dinugo hanggang sa mawalan siya ng malay. Kumuyom ang mga kamao ni Lolo sa narinig niya. Galit na galit siya sa engkanto, lalo at nadamay ang anak niya. Hindi na naisalba ng mga doktor. Dahil sa pagkawala ng pinagbubuntis ni Leticia, ay lalong nagalit ang mga biyanan ni Lolo sa kanya. Pinalayas siya sa bahay, kaya si Lolo ay umuwi sa kanila. Nalaman na rin kasi ng mga biyanan ang ginawa niyang paghamon sa engkanto.
Ang albularyo ang nagsabi nang makausap ng biyanan niyang lalaki. Malamang daw ay ginantihan si Lolo sa pamamagitan ng kambal. Nung makauwi naman sa bahay nila, ay balisa si Lolo. Hindi niya alam kung ano ang dapat gawin. Naisip niya na kung walang magawa ang isang albularyo laban sa engkanto, baka ang mambabarang meron. Kahit suntok sa buwan ang iniisip niyang yon, ay sinubukan pa rin niya. Pinuntahan niya ang biyanang babae. Nakiusap na kausapin siya para masabi nga niya ang nasa isip. Pinagbigyan naman siya. Pinakinggan ang sasabihin niya. Pero lalo lang nagalit sa kanya at muling giniit na hindi siya mambabarang. Hindi siya ang bumarang kay Lolo. Sir Neb, bigo na namang umuwi si Lolo sa bahay nila. Nung araw na yon, nag-inom na lang siya. Dinaan niya sa alak yung problema niya. Baka sakali raw na biglang mawala. Kahit pinigilan siya ng tatay niya ay sumigi pa rin siya. Inabot na siya ng gabi sa pag-inom. Dahil sa espiritu ng alak ay nagkaroon na naman ng lakas ng loob si Lolo. Gusto na naman niyang sugurin yung engkanto. Kinuha niya yung itak naman ng tatay niya. Bahala na raw kung anong mangyari. Pinasok niya yung gubat kahit madilim. Kung may makakasalubong nga raw siya ay tiyak na matatakot sa kanya. Dahil susuray-suray siyang naglakad habang may bitbit na itak. Wala na raw sa isip ni Lolo ang takot. Ang tanging nasa isip niya ay mapabagsak ang engkanto. Ang dami na raw kasing kasalanan sa kanya. Lahat daw ng masasamang elemento na haharang sa dadaanan niya ay hindi siya mangingiming pabagsakin din. Sobrang tapang daw talaga ng pakiramdam ni Lolo nun. Hindi na rin sinaalang-alang ni Lolo yung mga bilin ng albularyo. Nilamon na ng galit ang utak niya sa pagkakataon na yon. Nung marating niya yung pakay, ay tumayo siya roon ng taas noo. Liyad yung dibdib habang hinahamon yung engkanto na magpakita sa kanya at labanan siya. Huwag ang mga babae. Hindi lang yun. Minura-mura din ni Lolo yung engkanto sa puno. Pero hindi na niya yun tinaga dahil kahit lasing siya ay alam na niya ang magiging epekto nun kay Patricia. Ang gusto niyang mangyari ay makita ang tunay na anyo ng engkanto at magsukatan sila ng lakas. Hindi na talaga nag-iisip noon si Lolo. Kung nung unang beses na hinamon niya yung engkanto ay hindi nagpakita sa kanya, sa pagkakataon na yun ay nagpakita na raw talaga. Tulad sa kung paano ang paglalarawan ni Leticia sa engkanto, ay yun din ang nagpakita kay Lolo. Kaya kumpirmado na ginantihan nga siya sa pamamagitan ng mga taong malapit sa kanya. Humigpit ang hawak ni Lolo sa itak. Matalim ang tingin niya sa engkanto. Hindi niya inisip noon na pwedeng yun na ang magiging kamatayan niya dahil sa lakas ng nilalang na babanggain niya. Wala siyang ibang nasa isip kundi ang maipaghiganti ang anak niya, ang asawa at si Patricia. Nag-ikutan silang dalawa. Hindi naman nalalayo ang laki ng katawan nila sa isa't isa. Kaya akala ni Lolo ay magiging madali ang laban na yon. Pero nang magsimula na ang laban ay nagulat talaga siya sa ipinakitang lakas ng engkanto. Balandra agad siya. Nawala yung lasing niya sa tinamong sakit ng katawan sa unang round pa lang. Tapos naging mabilis na raw ang mga sumunod na pangyayari. Pakiramdam daw ni Lolo noon ay nakikipaglaban siya sa hangin dahil hindi talaga siya makatama. Hindi siya makapuntos sa sobrang bilis ng pag-ilag ng kalaban habang siya ay sunod-sunod na tinatamaan. Walang naitulong ang hawak niyang itak. Tumalsik lang daw. Hindi niya alam kung saan tumalsik. Hilo na raw siya sa kalasingan ay lalo pa siyang nahilo nung maramdaman niyang binitbit siya ng hindi niya nakikitang puwersa ng hangin. Tinaas talaga siya at saka siya binagsak sa lupa. Nung magkamalay si Lolo ay nasa bahay na nila siya sa mga nanay at tatay niya. Natagpuan daw siyang walang malay sa gubat. Nung umaga raw kasi hinahanap siya ng mga magulang niya. Pinuntahan siya sa bahay ng mga biyanan
Pero wala siya roon. Wala rin siya sa ospital. Buti na lang daw at nakasalubong ng tatay niya yung albularyo na patungo rin sa ospital para bisitahin pareho yung kambal. At nang malaman na nawawala siya, ay sinabing baka nagpunta na naman siya sa gubat. Ayun nga at doon siya pinuntahan. Kasama pa yung albularyo. Nung makita siyang nakahandusay sa lupa ng walang malay, ay napailing na lang daw yung matanda. Wala silang nakitang sugat kay lolo at tingin nila ay nawalan lang ng malay, kaya sa bahay dinala at hindi sa ospital. Pero nung magkamalay na nga, ay doon naramdaman ni lolo yung matinding pananakit ng katawan niya mula sa bugbog na tinamo sa engkanto. Sabi ng albularyo, napakaswerte pa rin ni lolo dahil hindi siya tinuluyan ng engkanto. Mukhang gusto pa siyang paglaruan, kaya binalaan siya ng albularyo na maging alisto sa lahat ng oras dahil babalik-balikan siya hanggat hindi siya namamatay. Pero sinabi rin ng albularyo na may ginagawa na siyang paraan para matalo ang engkanto. Hindi umigi yung pakiramdam ni lolo. Parang may mabigat daw na dumadagan sa katawan niya kapag nahihiga siya. Kaya kahit nananakit ang katawan, ay nakaupo na lang siya. Gusto sana siyang dalhin sa doktor ng mga magulang niya, pero sabi niya hindi na kailangan. Alam niyang ang nararamdaman niya ay gawa lang din ng engkanto. Kaya hindi rin siya mapapagaling ng doktor. Sina Patricia at Leticia ay pareho nang nakalabas ng ospital at sa bahay na lang nagpapagaling. Gusto sanang puntahan ni lolo pero nahihirapan daw siyang kumilos. Kasi yung katawan niya parang nawalan talaga ng lakas. Daig pa nung nakalunok siya ng uwang na nagpagala-gala sa katawan niya. Ang nangyari naman daw ay naging tila lantang gulay siya na nauubusan ng lakas. Ni hindi niya makuhang tumayo sa kinauupuan niya. Sa pagdaan ng mga araw ay mas lalo pang humihina yung pakiramdam ni lolo. Hanggang sa unti-unti siyang naratay na talaga sa banig ng karamdaman. Dadalhin na dapat talaga siya ng mga magulang sa ospital, pero pinigilan ng albularyo. Siya na raw ang bahala kay lolo. Nagtiwala naman yung mga magulang ni lolo sa kanya. Kahit nang hihina ay nagkaroon si lolo ng pagkakataon na makausap yung albularyo. Nalaman niya na gusto palang isama ng engkanto si Patricia. Yun daw ang kondisyon na binigay para alisin ang sumpang kinapit sa katawan niya. Si Patricia raw mismo ang nagsabi noon sa albularyo. Nagpasya na nga yung dalaga na sasama na lang. Mahal naman daw niya yung engkanto, pero hindi pumayag yung albularyo. Alam niya na nabubulagan lang si Patricia at hindi pa nakakalaya sa ilalim ng mahika ng engkanto. Kaya nga puspusan daw ang ginagawa ng albularyo na panlaban para matapos na ang problema na yon. Sabi ni lolo tama ang ginawa ng matanda na pinigilan si Patricia dahil ayaw niyang magsakripisyo ang babaeng mahal niya para sa kanya. Panay daw ang dasal ni lolo nun kasi kahit na pinalalakas ng albularyo ang loob niya, iba yung nararamdaman niya na parang anumang oras ay mapupugto na yung hininga niya. Kinakapos daw talaga siya ng hangin. Nahihirapan siyang huminga dahil sa mabigat na nakadagan sa kanya. Araw-araw na siyang pinupuntahan ng albularyo para gamutin. Tapos araw-araw din daw na nagpupunta ang albularyo sa gubat para magritual at magbitaw ng mga orasyon laban sa engkanto. Hindi nila kayang labanan sa lakas ng katawan, kaya dadaanin na lang niya sa lakas ng isipan sa pamamagitan ng mga orasyon. Mga ilang linggo rin daw na ganoon ang sitwasyon nila, kaya hirap na hirap si lolo. Naging butot balat talaga siya. Nawala yung kakisigan niya sa nangyari. Daig pa niya yung nag-diet ng 1 taon sa sobrang pinamayat niya. Nagulat na lang siya isang araw. Paggising niya ay bumalik na ang lakas niya. Nawala na raw yung pakiramdam na may mabigat na nakadagan sa katawan niya. Umayos na yung paghinga niya at pati yung pananakit ng katawan niya dahil sa paglaban sa engkanto ay nawala na rin. Nagulat pa yung nanay at tatay niya nung bigla siyang tumayo sa higaan at inayos ang sarili. Kailangan niyang puntahan ng albularyo at sina Patricia
para malaman kung ano ang nangyari. Una niyang pinuntahan yung albularyo. Natuwa yung matanda nang makitang maayos na yung pakiramdam niya, kahit yung itsura ay mukha pa ring may sakit. Ayon sa albularyo, alam niya na babalik na sa dati si Lolo. Magiging normal na ang pakiramdam at susunod na ang pangangatawan. May isa lang daw problema na kailangan pa silang harapin. Nawawala ang asawa niya, si Leticia. Ang sabi ng huling nakakita sa kanya ay pumasok daw sa gubat. Nanlumo si Lolo sa balitang yon. Kinamusta naman niya si Patricia. Si Patricia ay nasa maayos na kalagayan na raw. Nasa normal na ang pag-iisip. At ang maganda ay natatandaan lahat ng dalaga ang mga nangyari. Sabi ng albularyo ay makakatulong daw yon sa gagawin nilang paghahanap kay Leticia. May masamang kutob kasi siya na nakuha ng engkanto ang babae. Parang lumalabas daw na si Leticia ang naging kapalit ng paggaling ni Lolo. Takang-taka si Lolo kung paano nangyari yon. Pinaalala ng albularyo kay Lolo ang sinabi noon ni Patricia na sasama na sa engkanto kapalit ng paggaling niya. Yun kasi ang binigay na kondisyon ng engkanto. Iniisip ng albularyo na dahil hindi makuha si Patricia ay si Leticia na lang ang kinuha. Ngayong nabawi na raw ni Lolo ang lakas niya ay kailangan nilang magtulungan para mabawi naman si Leticia. Sunod na pinuntahan ni Lolo Mars ay si Patricia. Ayaw siyang papasukin sa bahay ng mga biyenan niya, kaya sa labas na lang sila nag-usap. Sabi ng babae, desidido na raw talaga siyang sumama sa engkanto. Pero pinigilan nga siya ng albularyo at ni Leticia na rin. Inamin niya na humingi ng tawad sa kanya si Leticia dahil sa nagawang kasalanan sa pangaagaw sa kanya. Matagal naman na niyang napatawad ang kakambal mula pa man nung mangyari ang kasal. Ang totoo raw ay siya talaga ang may kasalanan kung bakit nakapasok ang engkantong yon sa buhay nila. Kaya silang tatlo ay pare-parehong nalagay sa panganib. Kung hindi siya nagmukmok sa gubat ay hindi siya mapapaglaruan ng engkanto. Matapos daw ang pag-uusap nila ng kakambal, kinabukasan paggising niya ay wala na si Leticia sa higaan. Hinanap agad nila at meron ngang nakapagsabi na pumasok daw sa gubat. Nagmakaawa si Patricia kay Lolo na iligtas ang kakambal niya. Sabi ni Lolo kahit hindi magmakaawa si Patricia ay ililigtas talaga niya sa abot ng makakaya niya. Silang dalawa ng albularyo, gagawin nila ang lahat ng paraan. Muli ngang pumasok sa gubat sina Lolo at ang albularyo. Nabigla pa sila nung makita si Patricia sa likuran nila. Sumunod pala. Sabi ni Lolo sa totoo lang ay hindi niya alam kung ano ang kahihinatnan ng gagawin nila ng araw na yon. Kasi sabi ng albularyo, sa tingin niya ay hindi ang orasyon ang nakapagpagaling kay Lolo, kundi ang pagsama ni Leticia sa engkanto. Pero susubukan pa rin nila. Baka naman daw sa pagkakataon na yon ay umepekto na. Naupo silang tatlo sa harap ng malaking puno ng engkanto. Katahimikan ang hiningi ng albularyo kina Lolo at Patricia para sa gagawin niyang orasyon habang hawak ni Lolo ang aklat. Akala raw ni Lolo ay sandali lang yon. Hindi niya alam na aabutin pala ng ilang oras na nakaupo lang sila ron at pinakikinggan ang napakahabang orasyon ng albularyo. Sinubukan daw kasi ng matandang albularyo na tawagin si Leticia mula sa mundo ng mga engkanto. Kung maririnig daw ng babae ang boses niya, ay magagawa pa nila siyang pabalikin sa totoong mundo nila. Kahit ngawit na si Lolo sa paghawak ng aklat at sa pagkakaupo, ay hindi siya pwedeng gumalaw dahil binilinan siya ng albularyo na huwag gagawa ng kahit konting kaluskos. Si Patricia man ay wala ring kagalaw-galaw sa pagkakaupo. Nakatitig lang sa ginagawa ng albularyo. Hanggang sa inabot na nga sila ng gabi ay ganoon pa rin ang pwesto nila. Hindi na alintana ang pagod at gutom. Ang iniisip na lang ni Lolo ay ginagawa nila yon
para sa kaligtasan ni Leticia. Ilang sandali pa at huminto na rin sa wakas ang albularyo sa pagbigkas ng orasyon. Isa-isa namang tinabi ang mga gamit sa loob ng bag. Tinanong ni Lolo kung ano na ang nangyayari. Bakit wala pa rin si Leticia? Sabi ng albularyo, wag na silang mag-alala. Kailangan na lang nilang maghintay sa pagbabalik ni Leticia. Alam niyang nakuha na niya ang atensyon ng babae. Nagtanong si Lolo kung paano raw kung hindi pa rin makabalik. Tinapik siya ng albularyo sa balikat at sinabing magtiwala sila at umasa. Habang naglalakad sila palabas ng gubat, may inamin daw si Patricia kay Lolo. Sabi niya, may nagawa raw siyang isang bagay noon dahil sa sobrang sama ng loob niya sa ginawa ni Lolo at Leticia sa kanya. Sir Neb, siya raw ang nagpabarang kay Lolo sa isa ring taga-baryo, kay Aling Uping. Nanlaki ang mga mata ni Lolo sa narinig niya. Hindi makapaniwalang magagawa yun sa kanya ni Patricia. Napahinto sa paglalakad si Lolo. Naisip niya na tumutugma ang itsura ng biyenan niyang babae sa pagtawas sa kanya ng albularyo doon sa Maynila. Pero naisip din niya na tulad ng biyenan niya ay kulot din ang buhok ni Aling Uping. Kaya posibleng totoo nga ang pinagtapat sa kanya ni Patricia. At totoo rin na hindi mambabarang ang biyenan niyang babae. Humingi ng tawad sa kanya si Patricia. Nadala lang daw sa galit noon kaya nagawa ang masamang bagay na yon. Ganti rin daw niya yon sa ginawang pag-iwan ni Lolo sa kakambal niyang si Leticia kahit nagdadalang tao na. Pero nung bumalik nga si Lolo at humingi ng tawad, ay tsaka niya pinahinto kay Aling Uping ang pambabarang. Hindi alam ni Lolo kung magagalit ba siya o matutuwa na lang sa ginawang pag-amin at paghingi ng tawad ni Patricia. Parang pare-parehas lang naman daw silang nagkamali. At pinakamalala nga lang ang kanya dahil siya talaga ang ugat sa lahat ng mga nangyari. Sinabi pa ni Lolo na kapag hindi na nakabalik si Leticia ay hindi niya mapapatawad ang sarili niya. Ilang araw na nagpabalik-balik sina Lolo, Patricia at ang albularyo sa gubat. Minsan ay kasama nila ang mga biyenan niya pero madalas ay silang tatlo lang. Nagtataka na si Lolo kung bakit ang tagal bumalik ni Leticia samantalang kampanteng-kampante na ang albularyo na makakabalik ng araw. Ayon sa albularyo, iba kasi ang takbo ng panahon sa mundo ng mga engkanto. Yung isang oras sa kanila ay buwan na sa atin, kaya ganun na matagal din ang paghihintay nila. Pero sigurado raw ang matanda na nakuha niya ang atensyon ni Leticia. Kaya alam niyang hindi sila mabibigo. Hanggang sa isang umaga, nagising si Lolo sa malalakas na katok ng nanay niya. Binalita sa kanya na nakabalik na si Leticia sa bahay nila. Yung lahat daw ng sakit at hirap na pinagdaanan nila ng kambal biglang naglaho sa isip ni Lolo. Ang pumalit na ay yung saya. Nagmadali raw siyang magpunta sa bahay ng asawa. Gusto niyang makita mismo ng mga mata niya na nakabalik na nga. Nakasalubong pa nga niya yung albularyo sa daan. Kinumpirma sa kanya ang balita. Galing na pala sa bahay ng kambal at pauwi na. Nakita naman niya si Leticia pero natigilan siya nang makita rin ang nakaimpaking gamit ng pamilya. Pinatuloy siya ng mga biyenan at hinayaan siyang makausap ang kambal. Sabi ni Leticia, hindi naman daw siya kusang sumama sa engkanto. Parang nahipnotismo lang daw siya, kaya napasunod siya sa gubat. Sa pagkakatanda niya ay naglakad lang sila paikot sa likod ng malaking puno na yon. Pagtingin niya ay iba na raw yung paligid. Hindi na gubat. Parang paraiso sa ganda. Pero yung mga nilalang naman doon ang hindi maganda ang itsura. Tulad din daw ng itsura ng engkantong nakalaban ni Lolo. Saglit silang nagkwentuhang tatlo tungkol sa mga nangyari. Okay na sana ang lahat, pero sa huli ay sa pagpapaalam din na uwi ang lahat. Sabi ni Leticia, hindi niya makakalimutan si Lolo at ang anak nila na nawala dahil sa mga pangyayari.
Pero hindi na raw niya gustong makasama si Lolo. Ibibigay na niya ang kalayaan dahil alam naman niya na hindi talaga siya ang mahal ni Lolo. Si Patricia, ang sinabi naman niya kay Lolo ay minahal niya rin, kaso hanggang doon na lang daw. Magsisimula ulit sila ng pamilya niya sa ibang lugar para kalimutan ang mga nangyari sa naging buhay nila sa baryo. Sir Neb, mangiyak-ngiyak daw si Lolo nung mga sandaling yon kasi mahal pa rin talaga niya si Patricia. Pero hindi na niya pinilit ang pagmamahal niya kahit gusto pa sana niyang ipaglaban. Hinayaan na lang niya kung ano ang desisyon ng pamilya para sa ikabubuti nila. Ayun na nga po, hindi na nagkaroon ng sariling pamilya niya si Lolo. Kasi hanggang sa tumanda siya, ay iisang babae lang talaga ang minahal niya ng totoo. Si Patricia po yun. Mula nang lumipat na raw ng bahay ang pamilya ng kambal, wala nang nabalitaan si Lolo tungkol sa kanila. Pero masaya naman daw si Lolo na nagkapatawaran sila bago nagkalayo. Itong kwento ni Lolo na karanasan niya, Sir Neb, ay lagi pa rin niyang binabalik-balikan. Paulit-ulit niyang kinukwento sa akin, kaya nga nakabisado ko na. At sa tuwing kinukwento ni Lolo Mario ang naging parte ni Patricia sa buhay niya, ay nakikita ko talaga yung kakaibang saya ng mga mata niya. Ganun yata talaga kapag totoong pagmamahal. Sayang nga lang at hindi sila nagkatuluyan.